Okay, let's go. Good afternoon everyone, my name is Jaime Piantalan and ako po yung mag-ayos sa laptop 1 ng IP configuration. Ako po si Denmark Suliva. Ako yung mag-ayos ng laptop 2 sa IP configuration. Ako si Christian Joshua Villamor and ako ang gagamit ng laptop 3 at gagawin ko ay IP configuration. Ako si Aljon Sigascon, magpo-file sharing. Ako si Rafael Joshua Acosta, mag-file sharing. Una is pupunta muna tayo sa View Network Connections. Then, dito tayo sa Ethernet 2. Right click, then sa Properties. Pagtapos, isanapin nyo lang yung Internet Protocol version 4. Then, double click. Then use the following one. Lagay lang natin yung IP address ng Wi-Fi. 192.168.254.254. Then automatic na siya dito. Then maglagay lang ulit tayo sa baba. 192.168.254.254. Then okay. Yan. Then punta lang tayo dito. Double check nyo lang ulit. Wait lang. Yan. So nakalagay na yung ating IP address. Then dito naman sa network and internet is punta lang tayo dito sa network and sharing entry. Then itong sa change advanced sharing setting. Then on lang natin to lahat. Then sa password protecting sharing is dapat naka-off. Then yun, pwede na. Then pupunta na tayo sa PC2. Yun. Dito sa PC2, punta din tayo doon sa kanina. Sa dito. Tapos ulitin lang natin yung ginawa niya. Tapos punta tayo dito sa Internet Protocol version. Palitan lang natin. Yun po. Tapos punta din tayo dito sa network and internet. Network sharing and center. Tapos set up a new connection. Ay, mali ka yan. Pwede ka yan eh. Bangit. Change advanced sharing settings. At tapos i-on lang natin to. Tama ba? Ay, dito. Dapat naka-on lahat ito. Tapos dito din. Tapos dapat naka-off yung password protect sharing. Ayun lang. Yan lang po sir. Punta na tayo sa laptop 3. Okay, ito yung laptop 3 and pupunta tayo sa View Network Connection. Gaya nung ginawa nung dalawa sa laptop 1 and laptop 2. Punta din tayo dito sa Properties. Then hanapin natin to, Internet Protocol version. Then ito, ilagay lang natin tong IP address. Then itong default gateway. Then pupunta tayo ngayon dito sa network and internet. Then wait. Then hanapin nyo dito yung change advanced sharing settings. Then dapat naka-turn on lahat ito. Then pupunta na tayo ngayon sa laptop 1. So dito is gagawa naman tayo ng files para sa pag-share ng files sa ibang laptop. Dito na tayo sa documents. Then create lang tayo ng new folder. Yan. Then pangalan lang natin ng my files.
double S. Yan. Pagkatapos ay lagay lang natin itong mga dito. And yan. Then pagkatapos niyan ay right click, punta lang tayo dito sa more options. Then give access specific people. Then hanapin lang natin to, then yung everyone add natin, then palitan natin dito sa read and write, share, tapos done. Then right click lang ulit natin, tapos sa properties, tapos dito sa sharing and advanced setting, advanced sharing, tapos share this folder, tapos permission, then allow lang natin lahat, tapos apply na natin. Okay, then apply lang ulit. Okay, tapos pwede na natin i-close. Then makikita nyo na sa laptop 2. So yun, tignan muna natin yung ginawa ng PC1 kung meron. Then may files. Ito yung ginawa niya. Yun meron. Then gawa naman tayo ng sa atin. Punta muna tayo sa documents. Gawa tayo ng file. Yung folder, lagyan natin ng PC2. Then lagyan natin ng laman. Then punta muna tayo sa sa give access specific people. Then everyone, add, tapos ito read and write, then share, and done. Then punta naman tayo sa properties, sharing, and advanced sharing, share this folder, then permission, then allow natin to, then apply, okay, apply, okay, and close. So ayan po, titignan po natin kung na-access na yung ginawa ng laptop 2. Ayan, meron na. Then gagawa po tayo ng panibago. Lagay lang natin si 3. Dito ilagay nyo everyone. Dito read write. Share. It's done. Properties, sharing, advanced sharing, sharing this folder, tapos permissions, ito i-allow lang lahat, apply, okay, apply, okay, let's close. So sir, doon na po nagtatapos ang aming peer-to-peer connection sa tatlong laptop. Thank you sir.